Sa Black Island sa Busuanga, Palawan, kailangan mag-double time ng mga bayawak sa pagkain dahil parating na ang sigang bayawak ng si Tyson. Naobserbahan natin na kapag may dumating na pagkain, siya yung unang pupunta doon sa kainan. Bukod kay Tyson, palagi ring nangunguna sa kainan si Ray. Isa siya sa karibal ni Tyson pagdating sa pagiging leader. Maya-maya pa, nagtatagisan ang dalawang bayawak dahil sa pagkain o teritoryo. Parang tao siya, naglalakad. Something bothered you at night? Yes, only during in the night. Yung dark brown po na nagbablack-black. Ilan sila? Nung una po, isa lang nakita namin. Nung nahuli na namin yung isa, meron pa ulit sumunod na isa pa ulit. Ang inaakala nilang aswang. Yun! It's a Southern Luzon giant cloud rat. Yun! Sa Black Island sa Busuanga, Palawan, kilala raw na siga si Tyson. At ang sinumang magtangkang lumapit sa kanya, mapapaaway. Cold-blooded ang mga bayawak at kailangan itong magpaaraw para tumaas ang kanilang temperatura. Nagsisilbi rin itong warm-up para sa pinakamahalagang parte ng kanilang araw, ang paghahanap ng pagkain. Dahil scavengers, mga nabubulok na bagay sa gubat ang lagi nilang target. Pero hindi pala sa gubat ang kanilang punta, kundi sa bakurang ito kung saan malapit sa mga tao. Dahil sa pagdami ng pagdating ng turista dito sa Black Island, kasama na dyan yung mga naiiwan nilang pagkain. Naging dependent na tuloy yung mga bayawak doon sa pagkain na available para sa kanila. Yung mga bayawak, kapag dilapitan natin sila, hindi tayo makakalapit ng ganito. Kasi talagang tatakbo na yan palayo ka agad. Siguro, over time, na-condition na rin sila na they don't feel threatened here. Nasanay na rin sila. Kailangan mag-double time ng mga bayawak sa pagkain dahil parating na ang sigang bayawak ng si Tyson. Naobserbahan natin na kapag may dumating na pagkain, siya yung unang pupunta doon sa kainan. Palawan Water Monitor ang species ng bayawak na nandito sa Black Island. Endemic o sa Palawan lang din sila makikita. Sabi nung mga taga-bantay dito, may isang araw daw na bumaba halos 50 na bayawak na naandito sa lahat. Ang feeding area, isa ring battleground kung saan ang pinakamalakas ang siyang nakakalawang. Bukod kay Tyson, palagi ring nangunguna sa kainan si Ray. Isa siya sa karibal ni Tyson pagdating sa pagiging leader. Maya-maya pa,
may mas maliliit na bayawak na lumapit sa kanya. Sa unang tingin, aakalaing nagyayakapan si Ray at isa pang bayawak. Wrestling behavior ang tawag dito. Nagtatagisan ang dalawang bayawak dahil sa pagkain o teritoryo. Patibayan ng katawan at ang maunang mawala ng lakas. Siya ang talo. Sa huli, si Ray pa rin ang nanalo. Isa sa mga una naming napansin, yung ilan sa mga bayawak dito, in fact yung mga malalaki at yung mga healthy, the big ones, sila yung may putol dun sa kanilang buntot. No? Napansin natin ito kay Tyson at dun sa mga ibang mga malalaking bayawak na naandun. Itong mga sugat na naghilom na sa buntot ng mga bayawak are actually battle scars, no? Sa pakikipag-away nila, sa pakikipaglaban nila na susugatan yung kanilang buntot. May ilan sa kanila nakikita natin may mga mapuputing area sa batok nila na parang kakahilom lang, kakagaling lang, no? Pero nag-iiwan ito ng mga scars. Kung tutuusin, nasa natural habitat pa rin itong mga bayawak na ito. Nandiyan yung kabundukan, saan sila talaga na nakatira. Kapag binago natin yung feeding behaviors, ang akala natin nakakatulong tayo sa kanila, but we're actually changing their behaviors, making them less wild and more dependent on the rations that we give as being humans. Mas maganda to. Oo, Makati. Sa cellphone video na ito, nakuha sa Laguna, makikitang may hinuhugot at pilit na tinatanggal ang isang lalaki mula sa kanal. Makita mo yung ano? Ang laki niyon. Bumabara daw kasi ito at pinipigilan ang pagbaba ng tubig. Pagod na ako. Ayan, magandang araw po. Hello po. Doc Fords, born to be wild, no? Saan po yun? Dito po. Ayon kay Robilyn, na kapatid ng lalaking nasa video, laking gulat daw nila nang makita ang nakatirang hayop sa kanilang kanal. D4 po na to. Naglalaba po yung papa ko nung gabi. Ngayon, nung nakita po ng kuya ko yung buntot, hinila na po niya. Lakas mo. Hello, mama! Ang pilit na hinihila na kumpirma na ang bumabara sa kanilang kanal ay isang bayawak. Nakita natin doon kung paano niya i-manhandle yung isang wildlife, yung bayawak, no? The best is just to really ilagay siya sa isang sako or kung hindi niya kaya, tumawag ng kasama para hulihin. Na-turn over na raw ni Robilyn ang bayawak sa Department of Environment and Natural Resources or DNR. Ang isa sa mga theories natin is yung baka sinusundan niya yung mga daga na pwedeng nakatira nandun sa loob ng mga drainage na yun, which is highly likely. Nung nag-imbestiga kami doon sa paligid nila, nakita natin yung area, medyo swampy, lalo na kapag bagong tapos ang ulan. At may mga hayop din na nakatira doon sa paligid, like yung mga manok, mga bibe, na pwedeng kainin, pwedeng maging source ng pagkain itong mga bayawak. Ang nakuha nilang bayawak ay dinala sa Calabarzon Wildlife Rescue Center, ang otorisadong pasilidad sa rehiyon na maaaring pagdalhan ng mga na-rescue na buhay lang. Pinuntahan natin, chinek natin yung bayawak. O lalaki. Lalaki, oh, tingnan mo. 1, 2, 3. Kita mo? Kita mo? Yan, lalaki. This is still very young, no? Kasi, tingnan mo yung size niya, yung build and all. Slim pa siya, at saka napakaligsi. Kitang-kita mo yung wild instincts niya, nandyan pa. So we're just gonna check
Yung kanyang bibig, okay naman yung kanyang oral cavity. Very healthy yung itsura. Malaki ang tsansa na ito na mabuhay sa wild. Kung may bayawak na makikita sa ating mga kabahayan, itawag agad ito sa mga otoridad para sa tamang pag-handle nito. Nakakatulong ito sa pagbalanse ng environment, tsaka yung pag-control ng ibang population ng mga animals na naandito. If they're not going to do that, we are tipping the balance. And we may not see the effects right now, but definitely in the near future. Sa Cavite, may mga nilalang daw na kulay itim at bumibisita sa mga kabahayan. Mula kami rito, may aswang daw. Kinatatakutan daw ito ng mga residente. Parang scratching sound. Papayag ka ba na nasa bahay mo may iba pang nakatira? Magandang umaga. Kwento ng caretaker na si Marlon, hindi raw siya nakakatulog ng maayos dahil sa mga naririnig niyang kaluskos sa kanyang kisame. Yung dark brown po na nagbablock-block. Ilan sila? Nung una po, isa lang nakita namin. Nung nahuli na namin yung isa, meron pa ulit sumunod na isa pa ulit. Sa pahintulot ni Marlon, pupuntahan namin ang kanilang attic. Ito raw ang paboritong tambayan ng naturang nilalang. So, akit tayo, no? Kasyang-kasya naman ako siguro dyan, ano? Oo! Malawak ang attic. Kasyang-kasya rito ang anumang nilalang na magtatangkang pumasok sa kanilang bahay. Dito nila inaabangan na magpakita ang maitim na nilalang. So, saan mo nahuli yung isa? Doon siya dumadaan. Tapos yung isa, saan mo nahuli? Sa gutter na. Ang inaakala nilang aswang. Mga Southern Luzon Giant Cloud Rat o buot pala. Ah, yun! It's a Southern Luzon Giant Cloud Rat. Yun, may anak pala. Nakadikit yung anak niya. Diyan na po sila ng anak sa kulungan. Sa kulungan na. Oh, dalawa lang nung nakuha mo, tapos biglang nanganak na siya. Ayun o, ayun o. Ang cute ng anak niya. Black na black. Marites at Sunday ang ipinangalan nila sa mag-asawang Cloud Rat. Hinog na mangga galing sa bakuran ang pinapakain nila sa mga ito. Sa talas ng kanilang kuko at ngipin, kaya nitong ngat-ngatin ang prutas. Kapansin-pansin din ang pagsunod ng maliit na buot sa kanyang ina. Dumidede pa kasi ang batang Cloud Rat dahil hindi pa nito kayang kagatin ang mga pagkain. Mga Southern Luzon Giant Cloud Rat o buot pala ang may-ari ng bahay na sina Leonor at Alexander. Gusto nang maialis o i-relocate ang mga Cloud Rat. Something bothered you at night? Yes, only during in the night. Very much trouble under the roof. Parang tao siya, naglalakad. Paano unang dating namin, hindi kayo makatulog kasi ang ingay-ingay. Kinumbinsi ko ang mag-asawa na hayaan na lang ang mga Cloud Rat na mabuhay sa kanilang bakuran. Marami kasi ritong fruit-bearing trees na pwedeng tirahan at kainin ng mga buot. Perhaps to close all the holes, not to live directly connected with the humans, yeah. Kinausap ko rin ang kanilang lokal na barangay para sa kaligtasan ng mga Cloud Rat. Kung linipat natin sila sa iniisip nating protected area, may gubat, pag dinala natin itong mga wildlife na ito, hindi nila kabisado yung lugar. Ang chances nila mabuhay doon sa paglilipatan nila, mas lumiliit kaysa sa lugar na kinalakihan nila. Sa isang semi-wild farm ni Leonor at Alexander, napiling pakawalan ang pamilya ng Cloud Rat. Of course, before every release, we need to examine the wildlife. Not necessarily that I have to handle them, but
I'll try to look at them closely, ano. Mukhang kompleto naman yung kanilang mga daliri, wala namang sugat. Dahil malusog ang pamilya ng cloud rat, fit for release ang mga ito. Agad umakyat ng puno ang lalaking cloud rat na si Sunday. Sunod na lumabas ng kulungan ang nanay na si Marites na sinundan naman ng kanyang anak. Pero, imbis na umakyat ng puno, tila naghanap muna si Marites ng lugar kung saan maaari siyang gumawa ng pugad. So finally, nakakita ng parang nest niya, natural nest, itong buot na ito, no, at saka yung anak nila. Sa lugar na ito, nakita at nirescue ni Jason ang isang cloud rat na mukhang nanghihina. Bali, doon po siya galing. Nakakatakot din po kasi siya eh. Tapos, yun, baka sa mga bata, baka makagat. Ngayon lang rin po kasi ako nakakita noon. May sugat po siya. Tapos, yung parang pilay. Hinala ni Jason, kinagat umano ito ng mga galang aso sa kanilang lugar. Agad itinawag sa amin ni Jason ang kondisyon ng nakakaawang cloud rat. Isang Northern Luzon giant cloud rat ang aming pasyente. Dahil malalim ang kanyang mga sugat, nakipag-ugnayan kami sa Department of Environment and Natural Resources sa Rizal para dalhin ito sa klinik. Sa tulong ng aking partner na si Doc Ferds, agad niyang sinuri ang kalagayan ng cloud rat. Ayun, grabe, may sugat pala siya dito talaga, oh. Pero hindi raw ito kagat ng aso, kundi posibleng tinaga raw ito ng tao. Look at that. Oh, no. Look at that, oh. Talagang nataga ito. Pero malalim. We need to stitch this up. Halos umabot na raw sa buto ang lalim ng sugat ng buot. Ang cloud rat ay isang uri ng daga. Pero hindi ito kagaya ng mga daga na nakikita natin sa syudad at ilang kabahayan. Endemic o tanging sa Pilipinas lang matatagpuan ang mga Northern Luzon giant cloud rat. Kaya mahalaga na maisalba ang kanilang lahi. Base sa resulta ng X-ray, napag-alaman naming bali ang buto ng buot. Kinailangan din na lagyan ito ng bakal o metal implant sa kanang kamay at kaliwang paa para muli itong makalakad. Sa lalim ng kanyang sugat, posibleng kumalat ang impeksyon na maaari niyang ikamatay. Matapos ang 2 linggo, nakalakad ng maayos ang buot. Mayroong regional disposal committee kami. So sila magbibigay ng clearance before releasing to the wild. Case na fit to release nga na pwede nang makalakad na siguro yung wild, cloud rat, so we will recommend siguro for the release to the wild. Ang bawat hayop na ating naililigtas at naibabalik sa kanilang natural na tahanan ay panibagong pag-asa para sa ating kalikasan. Ako si Doc Nilsen Donato. Ako si Doc Ferds Resio. Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.